Tinanong ngayon sa ni Pinky, andun sa complaint daw na naka-receive ka ng envelope. So sabi ngayon ni Atty. Poe, wala naman akong sinabing ganun. Na naka-receive ako ng envelope. So tinanong ngayon siya ni Pinky, naka-receive ka ba ng envelope ng cash? So ngayon, sumagot ngayon si Atty. Poe na there was only once or twice na yun lang ang sabi mo, Pam, na it was just a reimbursement. Uyang. Pwede. Ako naman, ito, babasbasan ko kayong dalawa. Uy, pag yan bumagsak sa laptop mo, sira ulo ka, mababasag yun. Ano. So, bibindisyon ako na lang kayo. Magtingka kayong dalawa. Magnilay-nilay. Pwede naman, kasi tingnan mo yung halo mo sa paligid, para kang nasa langit. Guided tayo pa, may. Guided tayo. Uy, Biyernes Santo, umayos kayo. Umayos yung mga masasamaang ugali, yung dalawang masamang ugali sa third floor, umayos. Sino ba? Napag-usapan natin itong bagay anong nakaraan, no? Ang pinaka naging santo sa atin, Marlon, si Ibi tuloy. Santo na nagyoyosi. Oo, Jesus Marios. Mga people. Oh, wait lang, Marlon, bago ang lahat, hello kay, Liza nanonood sa third floor. Lisa Velez? Sino yan si Lisa Velez? Liza Velez, si Tamoy, Good Friday sa lahat. Nood muna ng live bago magluto ng binignit. Hello po. Saan galing si biningning? Tapos si Agustin Alcoseba. Good morning. Have a blessed Good Friday ahead. Manuel Kamama. Hello, Sir Manuel. Good morning, everyone. It's Good Friday. Let's pray for the betterment of our country. Indeed, we need that, no? Mira Gamer. Hello. Jessa Fujimoto. Sa Good Friday, ang pasakit at pahirap ang pinadama ng administrasyon ni BBM. Sana kalimutan ng huminga ni BBM. Uy, wag ganun. Walang ganon, Bukas na lang ha, wag ngayong Good Friday. Ang mamamatay po ngayong araw na ito ay si Jesucristo sa krus. Bukas na si BBM, Jessa. Ikaw nagmamadali kay. Herschel, Good Friday sa inyo. Pilipinas, nakakamiss ang bisita iglesia, ang prosesyon ng salubong at ang panonood ng sinakulo sa gabi with matching inihaw na mais at sa malamig na gulaman. Nasaan po ba si Herschel? Wala na sa Pilipinas ni Herschel. Kasi namimiss daw niya dito sa Pilipinas. So meaning wala na siya. Yes, and then bawi tayo ng mga pagbati. Ngayon po ay isang madaling pagpapacheck lamang ng attendance sa inyo dahil ayaw naman natin mawala ang araw na to na hindi nagpaparamdam sa inyong lahat. O pang personal ko na rin batiin si Ma'am Victoria Gutierrez, si Rhea Villamater, marami sila, Jenny C., Omar Dinsay, mga nagpapaatid ng mensahe sa atin and suporta. Magandang umaga po. Sa mga nakalimutan ko, chat ko, yung mga hindi ko nare-replyan, pasensya na ho kayo. Nasa bukid tayo at mahina ang signal. Ganyan din kay Agent Jonathan Morales. Ay, Daddy Agent, hello. Good morning sa iyo. Brother JM, kumusta? Brother JM. Brother JM and Kuyang, late tayo ng konti today dahil kay the late Elmer Hugalbot. Usapan namin ni Pam kahit 30 minutes lang. Oo nga. Oh. Yung mga trolls, welcome po ang mga trolls. But then of course, because we want to choose our battle, no, we will block yung mga trolls. Kami po, it was just one episode, no? It was one episode that we had to take action and react to a harsh doing by some people. And then if, guys, ito, maging intelihente lang po tayo. Balikan lang po yung mga iba pang episode, no? It wasn't as toxic as you accuse us. We were reacting to pent-up episodes of their attacks. I have the dates kung ano na yung last year pa 2 years ago pa to. And we reacted one episode. And because it hit one personality na mahal ninyo, pero kailangan merong ma-expose doon sa taong yon, kayo ang umaray. So it cannot be na ganito tayo, patuloy tayo na ganito, na yung mga taong may pinapanindigan at may sinasabing totoo ang inyong binabatikos or ang inyong mga binabato ng kung ano-ano. It cannot be that. Hindi tayo pwedeng ganito kabobo hanggang sa mga susunod na taon
kung saan yung sana nating malalim na pag-unawa ay kakailanganin para sa bansang ito, para sa mga mahalagang desisyon na gagawin natin sa pagpapaupo ng mga leader na karapat-dapat, yung mga leader na may mga totoong hangarin sa bansa. It's as simple as that. Yun. Yes. It's, Yon. it's a Cheers. bad Friday for the world. Ay, actually, Kuyang, you know why? Because, alam mo ito yung akala natin na yung akala na, mamaya na yan. Ito muna. Yung akala natin nakakampi natin, yung akala ni Bongbong, yung laging minamarket ni BBM na ating alay, no, o kaalyado, US. Siya mismo ang nagsabi ng corruption in the Philippines is a major barrier to do trade. Mm. Yun. Yeah. Huwag natin kalimutan pa, bago natin mag-comment dyan, nung unang 2 taon ng isang Bongbong Marcos sa Palasyo ng Malacanang, kabi-kabila yung pag-travel abroad niya. Dahil kailangan daw niyang makahikayat ng mga foreign investors. At gumugol sila, kung hindi ako nagkakamali, ng 70 billion pesos para lang doon sa travel na yun. Or 70 billion daw yung foreign investors na nag-pledge sa kanila. So, nasan ngayon yun? Nasan yun? Yung mga pledges na yun? At ano naging resulta doon sa kabigay yung pagiging jet setter ng Bongbong Marcos sa unang 2 taon? At bakit ngayon, nanamlay ka? Dahil bigo ka o dahil ningas-kugon ka lang? Ayun, Pam? ngayon ko na lang ulit narinig yan, ha? Yung magandang panimula na hindi mo tinapos. Yes, Kuyang, you were saying something? Dito na pumasok yung sinasabi ko na the test of a true leader is when he is in a crisis. Yes. Indeed. Ano kahapon ang nangyari? May yung Manila Manila Bulletin Business, mayroon silang post. Minamadali ni ngayon ni Bongbong Marcos yung pangungutang ng I think 402 billion pesos. 400. Para naman. saan? To address the crisis. At mangungutang pa yan, Pam. Kasi kahapon, 'di ba, binibida nila at nagyayabang sila na ang Iran daw ay na mayroon ng parang agreement ata base Pumayag sa telephone conversation na papayagan na dumaan yung Philippine flag vessels. Putang ina, wala naman tayong tanker na ganoon kalalaki, Pam. So Hindi. wala tayong Philippine flag vessels na nagbabiyahe 4-hour oil. We have chartered VLCC, no? Ang tawag diyan is very large crude carriers. Ibang flag 'yon pero papuntang Pilipinas. Pero ang kondisyon kasi ng Iran, Marlon at Pam, kung naalala ninyo, mayroong toll fee na $2 million to be paid in cryptocurrency. Tapos dapat yung produkto mo, bayad mo Chinese yuan. Ang tanong natin, nagbayad ba ng toll fee ang Pilipinas? At yuan ba ang ibinayad nila? At ilang milyon ba yon? At saan yun papupunta? Sinong oil company ba yon pupunta? Anong naging qualification nung pagpayag na pagdaan? It was too early for me. Why are you speaking on behalf of Iran? Wala pa nga konkretong agreement Binibinta mo na But if he's making a mistake, we cannot bother him. Let him keep committing the same mistake na ginagawa niya na pinangungunahan nga yung Iran. And then later on, imaginein mo, paano na naman babawi yung boses ng Malacanang para sabihin, Ang dito, budol yan. Dahil tama nga, hindi naman direkta na nakakakuha tayo ng langis di ba? At may mga layers. Ang catch dito, dinadjustified lang nila yan para makapangutang na naman ng bilyong pisong pera. Nakukurakutin na naman nila at sasamantalay nila yung pagkakataong ito sa krisis sa crudo, gasolina at enerhiya. Uy, pero tama ito. Maganda tong sinabi ni Hazel. Sa sobrang galit niya kay VP, gusto niyang iwanan ng malaking utang ang bansa. Ang cut yan, iwanan niya ng malaking utang, kakamkami naman nila, ibubulsa nila. Double whammy. Actually, it's the father's playbook. True, no? The Marcos Senior Administration destroyed the Philippine economy, left us in a pile of debt. The economy was underwater. Infrastructure was
not seen outside of NCR. We had a insurgency problem, and everything was crony capitalism. This is the same playbook, Pam and Marlon, doon sa kanyang tatay. Yan ang masamang nangyari kasi nagkaroon siya ng movie from his dad's legacy na ginaya niya ngayon. So kaya ang legacy, tama kasi sinabi ni Kong Pulong ang legacy yan ng Marcos o ni Bongbong corruption. And that Nasa offended DNA him. na nila, Pam, nasa DNA na ng pamilya Marcos yung pagiging kawatan for life. Oo. Pero hindi kasi it's not a natural, hindi siya DNA, hindi siya genetics na na topic eh. Parang it's just sickness na yung I'm not sure what he's trying to prove here eh. I'm not sure kung ano ang gusto niya na gawan niya ng pagpapasakit ang bansa, ang mga Pilipino. Hindi natin alam ang gusto niya, bakit ayaw niya ng mga matitinong taong nakapaligid sa kanya. Hindi natin alam kung bakit galit na galit siya sa tuwid ang paglilingkod na kagaya ng meron si Inday Sara. Parang parang personal, paghihigante, puot, hinanakit. Ako kasi naniniwala sa kasabihang kung anong puno siyang bunga. At kung magnanakaw yung tatay, mas sigit na magnanakaw ng inyong anak. At kung matino yung tatay, Pero katulad ng James, isang PRRD, matino naman ang isang Vice President Sara Duterte. You were saying, Kuyang? Sa bagay, talaga ang pagnanakaw, tama. Sakit din. Klepto. Kasi it still boils down to the manner by which a child was raised. Because Yun ang nakita niya, no? Ang daming matitinong mga tatay, yung mga anak ay nung lumaki, putang ina, ang inaatupag yung di ba? Kasi because Bongbong Marcos was raised, born, bred, raised with that so much entitlement na you can practically do anything because you own everything. Okay? And then, pinatalsik sila. 36 years, nagutom sila. He was looking for that comeback na for them to be in power again. At tama ka pa, I agree, no? And somehow I agree with Marlon as well. No, tama. Ito pag nagmi-mix na para bang revenge revenge ni Bongbong Marcos sa mga Pilipino actually. He is an anti-social. Para sa akin. He has an anti-social tendency because of what happened to him and his family. Hindi natin nakita yan noon. I thought he was just a simple cocaine addict, a know-nothing, guy who has just a name para ipagmalaki. Pero I didn't vote for him, but I was overwhelmed when I saw how he performed. At yung karakter niya talagang insidious, no? Ang karakter. Ito yung mga tao, Pam, Marlon, na delikado talaga. Yung bang soft-spoken, hindi marunong magmura, naka-insert lagi. Yung bang titingnan mo para bang very spec and span, yung tawag na very, very clean. Na it's as if artificial yung pagiging very sanitized na image. No? I really hate all those people because those people are probably the fakest people in the world. At marami niyan, ha? At Yes. marami niyan. Marami yan. Yes. Sobrang dami niyan na parang hindi ano yung kasabihan, hindi mahulugan ng karayom. Diba? Yung, basta yung mabait, ganito, ganyan, hindi namumura. Hindi mahulugan ng karayom, yun needle in a haystack or combat. Hindi ano ba yun? Hindi nakakapatay ng lamok or ano ba yun? May kasabihan na ganun Oo nga, ano nga yung kasabihan na yun? Oo nga, hindi nakaka... Oo nga. Or langgam.
Ay, yung mas marami pong may edad dito kay, yung mga kasing edad ni Kuyang Ibi, ano, yung mga tayo, hindi mo Na-back to you tuloy. hindi makabasag pinggan. Hindi matubasag Ang galing mo pa. Saan galing yun? Wait, saan galing yun? Kuya, saan galing yun lamok? Yung lamok, ito yata yung hindi ko pinapadapuan sa lamok yan. Ayaw, Kaya alaga ko yan. Hindi Kumbaga, na fragile sa kanya yung... hindi kasi yan si Bongbong so entitled. Yung mga bata kasi hindi mo pinapadapuan kahit lamok or kahit langaw, parang ganon. Na yung bang kasabihan na yon. Tapos ngayon, no, lumaki, tumanda ng ganyan na parang sana pinalapa ko na lang to sa mga antik eh. Ano yung mga langgam na? Antik-antak. Ano ba? Yung malalaking langgam sa puno ng Black ant mangga. and red ant, di ba? Yung Yung mga ganyan sana. Siguro sisisi yung mga magulang nito, sabi, sana pinalapa ko na lang to sa antik eh, di ba? Ganun. Ay, napansin tayo ni Lenny Pugi. Very New York pala tayo, Pam. Oo nga, no? Naka-NY kayo. No? Training pala tayo. Wow. Maraming salamat. Hindi ko rin napansin. Oo Ako nga. rin. Parang Mukhang- nag-usap kayo, naka-NY kayo. Mukhang antique? Saan galing yung antique? Ano ba yan? Merong sinulid tuloy. May karayom. Tapos napunta sa mosquito. Tapos biglang may pinggan. Hindi, yan talaga yung mga pasakit. Pero ito pa yung ito pa yung pinakapasakit na recently nilabas lang din ng ating kaibigan ni si Atty. Led. Sabi, no? Uy, totoo pala, Marlon. Oh, Yung naka-checkered na polo, sino yun? Si Paul Estrada ba yun? hindi ko alam kung isa yan sa mga EA. Oo. Pero para meron kang access directly, you must be next in line after Zaldico, di ba? Kasi accessory lang yung mga Marines dyan dati, di ba? Nagkakaroon ng access ang Marines is because merong mas mataas sa kanila. So, totoo yung sinabi nila nung unang press conference nila na unang labas nila where they said na itong mga photos na to na inilagay nila sa affidavit nila is screenshots ng videos. So, Kaninang bahay daw yun, may nagtatanong. Sabi ni Mika... Hindi ba yan yung Yuri. Hindi ba yan yung bahay sa Forbes? Tamarin? Forbes ba? O yung yung isa yung binalutan niya ng trapal? Ano yan? Green Meadows? Valle Verde? Valle Verde, Valle Verde. Baka no? Kasi I don't know. Ito yung pag unti-unti nang lumalabas yan, tapos i-deny pa rin nila at sasabihin nilang AI, paano? Ito yung nakakagalit, no? Trilyong piso na yung utang natin, tapos utang tayo ng utang, ninanakaw lang pala ng mga kawatan ito, no? Walang iniwan to sa bayad tayo ng bayad ng buwis natin. Nanakawil rin pala ng mga kawatan na to. Which reminds me, deadline ng income tax filing April 15. At sabi ng gobyerno, dapat sana early kayo magbayad. So may nanakawin na naman sila. Ito yung nakakatakot. Ano yung nagiging collateral para meron pang magpautang? Kasi with what is our economy is doing right now, where are we at right now? Parang walang wala dapat nakikita ang bangko para sabihin na qualified ka for another loan. I wonder kung ano yung mga binibigay na collateral sa mga ganyan. Diba? They have to have something. Kung ganyan na hindi naman milyon ang inuutang, hindi naman thousands eh. Trillion, billion. Yun. Hindi peso to, dollar. Yun ang masaklap. Ano ang kapal? Actually, ang utang kasi ng sovereign debt kasi parang IOU yan eh, yung treasury bills, treasury bonds, no. Nag-i-issue ng notes yan na ito yung interest rate, no, nagmamature yan. Kasi yan short, medium, long term, no. Yung iba diyan will be 10-year bonds, no, 5-year bonds, 7-year bonds. It's basically an IOU issued by the Philippine government that is backed by the assets of the government, no.
Kaya nga yung mga loans natin ng mga private sector, minsan humihingi sila ng sovereign guarantee. Ibig sabihin, even if it's a private sector agreement, papasok yun ang estado na okay, pag mag-default itong taong ito, itong contractor na ito, ang estado ang magbabayad, no? Parang co-maker sa isang loan, no? So, in fairness naman, Pam at Marlon, sa Pilipinas, ang Pilipinas kasi, no matter who is in Malacanang, pag wala lang crisis, the economy will grow because Filipinos will still want to find jobs, create businesses, go abroad, travel, even if yung nasa Malacanang. And we've seen it out of COVID, no, very resilient pa rin yung ating ekonomiya because we have two components na medyo hindi talaga we're still growing. Una na diyan is the remittances of our OFWs. 10% of GDP na yan. BPO industry, which is actually now being threatened by AI, it's 20% again of our GDP. That's practically worth billions, no? Insured ka na diyan sa dalawang component lang na yan. So, tayo ay pinapautang pa rin. No? Pero ang titingnan mo is debt to GDP ratio. Yung utang natin as to our GDP, the value of our entire economy. We are now at 63.5%. Dapat nasa 60% or below ka lang for an emerging market like the Philippines, no? Kasi because you are now spending beyond your means. Nasa budget spending na tayo at 1.6%. Tapos ngayon, Marlon, Pam, pag nangungutang na nga sila ng 400 billion. Ngayon, uutang na naman yun yan para sa agrikultura. I'm pretty sure. Kasi yung 400 billion na yan, ang sabi nila for the affected lang sa oil industry. Paano ngayon yung agriculture? Walang pataba. Sorry, this is a new utang on top of the budget just because of the current event na meron tayo ng oil crisis? Hindi know. nakaloob sa GAA? Actually, yung GAA kasi it identifies the sources pero it just lays down the foundation magkano yung uutangin mo. Because already they said, Recto already said, no, nung final na yung GAA na meron tayong below na 2 billion sa GAA para 200. mabayaran 200 billion, di ba? Tapos, itong 200 billion na to, kailangan hanapin natin to kung saan natin mahanap. Either yan utang or activity within your economy na mapuproduce mo yung halagang yan. Tama? Pero since I believe hindi natin mapuproduce yan, uutangin yan. Sige, sabihin natin na utang na yan, 200 billion na yan. Itong 400 na sinasabi mo, iba pa to para dahil because of the crisis ng oil? Parang gano'n na rin, no? Kasi ang isang bansa kasi, lagi yung nag-aalok yan almost every week, no? Nag-aalok yan ng mga iba't ibang bansa, nagpapabid out sila nung bonds mo. So, ewan ko at babasahin ko pa yung mga issuances ng Bureau of the Treasury at saka BSP kung ano na yung structure ng utang natin at gaano na ba kalakihan. Kasi ang target in 2026 was 1.6 trillion ang deficit. Meaning, mangungutang tayo para tustusan ang 2026 dahil hindi sapat yung income natin for 2026. Mangungutang tayo ng 1.6 or 1.7. Kasi last year, ang deficit natin, 1.4 ata trillion. Hindi sapat yung income kasi ninanakaw nila. Tapos, marami na rin tayong mga kababayan na discouraged na rin na magbayad ng tamang buwis. Paano pa yung mga OFW? Paano pa sila makakapagpadala ng remittances kung sila mismo ay nadi-discourage at dismayado na rin sa sistema ng gobyernong Marcos? Kasi tama ka, yung panahon ni PRRD, willing na willing makipag-cooperate ang OFW sa sa atin, sa bansa or sa administrasyon ni PRRD. Yung willingness, it doesn't come, it's not for them because para makatulong sa ekonomiya. Yung willingness is because yung generosity nila ng pagbibigay nila sa pamilya nila. Pero ngayon, ang nangyayari nga,
di ba, sa panahon ni Marcos nangyari yung merong silang hinto remittance for a week, for 3 days, yung ganyan, di ba, na ikinababahala lagi at dyan lagi natithreaten yung administration ni Marcos kapag merong ganyang pagpoprotesta ang ating mga kababayan sa ibang bansa. Hindi Diba? malinaw yung pagbre-breakdown kung saan napupunta talaga yung pambansang budget natin. No? At lalong hindi malinaw ang breakdown o ang paliwanag kung bakit nagbenta ng tone-toneladang ginto, sino ang bumili, magkano ito, at nasa na ngayon yung pinagbilan nito. Wala, Tama. hinahanap nga natin yan kung nasaan di ba? Although the theory surrounding the banishment ng gold ng Pilipinas, sila rin daw di umano ang bumili para nga yung money na nakorap nila, ginto ang meron. Because, syempre may takot yan, what if merong change in leadership nga tapos i-demonetize yung value ng meron sila? O diyari sila. O at least the ginto, meron silang ginto. That's why hanggang ngayon hindi transparent kung nasaan, kanino, anong halaga, saan napunta, saan gagamitin yung di umanong pagbebenta ng ginto. At diyan nakakatakot because sabihin na natin yung mga custodian o nagbabantay ng mga ingat yaman na yan na mga ginto para ipagbenta mo rin sa isang hindi official na economic activity, makasalanan ka rin. Pinayagan mo inalaw mo Ano ka rin? Criminal ka rin, di ba? Kung sino man yung nagbenta ng gintong yan. Or kung sino man yung nag-feed ng idea na ito na lang ginto ng Pilipinas ang kunin ninyo. Kapalit ng perang yan. Di ba? Sana merong may mga mambabatas na questionin yun kung saan na napunta yung tone-toneladang ginto na binenta. Sana merong malang magkusa o meron pa rin uli na na grupo ng mga abogado ang dumulog uli sa Supreme Court. Santamakmak na mga kaso sa Supreme Court. Natanong pilitin ang Executive Department, particular yung tagapan ng Office of the President, kung bakit binenta yung mga ginto at nasa na ngayon yung pinagbenta. Ito, maganda yung comment ni Floren Carlo. Money doesn't change a person. It just shows the real character of the person. Ganyan si BBM, masamang tao na nasa loob ang kulo. Nilabas lang niya ngayong may pera na. Totoo, alam mo, nakakatakot ang nagagawa ng pera Ang pera nakakapagpakidnap yan ng isang Pilipino para dalhin sa isang banyagang korte at ikulong doon sa ibang bansa. Yan nagagawa ng pera. Pero Pam, Marlon, tama, no? Iba yung nagagawa ng pera. Pero alam mo ba ano yung mas masahol pa ang nagawa sa karakter ng tao? Kasi maraming may tao mapera, pero hindi pa rin nila sapat para sa kanila yung pera nila. Kasi yung power, yung ano ba yun sa Tagalog yung power nga? Kapangyarihan. Ayan. Ang kapangyarihan talaga, no? Yun talaga ang nagtatanggal ng balat kayo ng isang tao at pinapakita talaga yung totoong karakter ng tao because you can have all the money you want pero pag wala ka sa poder, limitado ka rin. Pero pag nasa poder ka and you are the most powerful man, especially in the country like Bongbong Marcos, doon niya na-realize, putang ina, magagawa ko pala, tama pala yung tatay ko. And then, doon ka nalalasing ka na doon sa sarili mong pride, yung hubris, yung avarice, lahat na yan, the 7 deadly sins coming together because of your position of power. Tama sabi ni Crystal Mendoza Grant, Pam. Greed and kasakiman. Actually, napakadalang ng tao na mula sa hirap at nagkaroon ng pera pero nananatili yung kanyang pagiging humble because he knows or that those people know how it feels to have nothing. How it feels to start from the very rock bottom. Diba? Ganun yung napakadalang ng taong ganyan. But if we quickly name a few, wala nga akong maisip sa
sa utak ko ba na pangalan. Pero, pag sinabi natin yung mga taong biglang yaman, tapos nuknukan ng yabang, napakarami nila. Nasaan sila? Sa Kongreso, kuyang. Yung, Luistro, tignan mo mag-aasta si Luistro. Pasensya na kay Pastor Abante ha. Tayo ay nag-reach out kay Pastor Abante para mapaupo siya dito sa channel na to. Pero hindi na tayo nabalikan. We used someone we know na may connection sa kanya. We asked that person pero hindi siguro umubra because the following day after we requested kuyang, sumabog naman yung affidavit ng mga Marines na kasama siya sa listahan. So, sino pa masasabi niyo na biglang nagkapera tapos yung ugali ang sahol-sahol? 'Di ba? Napakarami nila nasa House of Crocodiles. si Dan Fernandez, tingnan mo. Si Jay Kong Hoon. Yung mga Ortega clan who has been ruling La Union for the last 70, 80, more than the Marcoses. Doon sa La Asidre. Union. Asidre. Sino ba yung Asidre na yan? Uy, pero Sino ito, Julalay lang din po, at siya lang din to ni Martin Romualdez. Yung yung isa, yung bata na abogado noon sa Ako Bicol, si Bungalon. Ganon din, maasal din. You remember that guy, si Bungalon, na pinost ko nga yung kanyang mga pictures nung bata pa siya, na talagang, I'm so sorry na katulad lang din natin ng mga yagit. Yung mga old pictures sa college, putang ina, nung nasa kongreso, naka-Rolex na 3 million, putang ina. Tapos, kung umaasta doon sa tingnan mo yung anak ni Grace po, na soft-spoken. I really hate that fucking guy. Because the American accent, the suits, the fucking, self-righteous na hindi makapasag pinggan na, Pero yung kuyang soft-spoken, who can articulate? Meron nga dyan mga soft-spoken who cannot articulate, pero nuknukan din ng di ba? Nuknukan din ng yabang. Also, Rog Gutierrez, yung bata lang to Ang negosyo ng pamilya nito is contractor, di ba? Tapos ito yung sa rider. Siya ba yung sa rider party? All rider. Yan yung mga may bigote na mga akla. Sina Gutierrez, Actually, ano ba yan? Yung isa, yung Bonjing din. Sa La Union, Ortega. Uy, ito tama din to. Lalayo pa ba tayo? Yung babaeng yan, parang nabihisan lang parang sobra ng taas ng mga paa niya sa lupa. Pati puwet siguro niya, umangat na rin sa kama. Kuyang Biyernes Santo. Ay, Biyernes Santo para, sorry Ay, di ba may chismis? Yung 30 at saka 50. Totoo ba yun? Marlon, ano ba yun, Marlon? Sa karanasan mo, yung 50 versus 30? Paano karanasan ko? Salbahe ka. Totoo ba yun? Totoo kaya yun? Totoo kaya yun? Kasi meron kasing mga medyo bata na mga lalaki, ang trip nila talaga yung mature women. Mga auntie. Yeah, mga auntie. Tingnan mo yung kay Direk Daryl Yap na na short film sa Facebook. Si Ninang. Di ba? Bakit alam mo yung mga ganong pelikula? Ngayong araw ng Biyernes, na Biyernes Santo kuyang. Ha? Pag ikaw na Biyernes Santo, yung love life mong makulay, magdidilim yan. Cougar. Tama. Ay, kanina ko pa iniisip. Cougar na gusto nila yung mga babae na gusto ng mga mas bata. Di ba? Si O yung mga bata. Lisa Marcos, ano siya? Kung cougar si auntie. Antak. Hugas. Hugas yan. Mga pwede yan. Hugas. Ewan ko sa inyo. Pero mama, sabi ni Joshua Minyake,
Sugar Asukal. money. Di mama. Pero ano, baka hindi na niya magamit yung mga asukal niya dahil magkano yung ano niya, damage niya kay ano, kay Kong Leviste. 500 million for the sleepless nights. Pero si Kong Leviste sa kanya, 300 million. 300. 200 million ata. Oh. Pero Naku. ang interesting Pam ha, wala si Claire, wala siyang abogado. She is acting as her own legal counsel. At kinote yan ni Topacio doon sa bilyonaryo, no? Ang sabi ni Lincoln kasi na ano ba 'yun? One who represents himself in court has a fool for a client. Hindi, kuya, hindi, ibahin na lang natin yung example. Yun na lang kay Vice President Sara Duterte, wherein the House of Injustice or the Committee of Injustice, ang sinasabi, umalis sa pagiging defense team ni VP Sara si Attorney Michael Powa at si Attorney, what's the other guy's name? Monsayak. Monsayak, 'di ba? Paano na yung yung right to counsel nung isa, yung choice niya, yung freedom niya to choose kung sino sa kanya, magli-lead. But wherein look at Claire Castro na sarili niya, abogado niya, bilang abogada siya, 'di ba? Bakit yung mga nasa HOR hinihingi na tanggalin si Powa at saka si Monsayak? Kasi double standard nga. Yung batas ngayon sa Marcos administration. Double standard. Yung iba pa nga dyan, ang sinasabi, bakit ang daming abogado ni Sara? Uy, in-explain sa atin yan ni Attorney Michael Powa, di ba? Nagmumukhang marami because of the firm. May mga firms sila di ba? Pero marami, anong pakialam nyo? Wala naman siyang maleta para ipambayad sa mga abogado niya. Di ba openly nga sinasabi niya na, uy, wag nang ganyan, kaso na naman yan, wala na akong perang pambayad sa mga abogado. Siya nagbabayad. Impeachment complaint to, Pam. So, syempre, bawat abogado nakatutok sa ganitong issue. Magiging tasking nila. Sometimes you wonder, ito ba sa mga defense na to, meron yung pro bono? Hindi malayo. Hindi malayo. Just Lalo kung VP Sara ang magiging kliyente mo na alam mong inaapi ng gusto, Is that also legal? If I may ask, Kuyang, ikaw mas maalam ka, is that also legal to do pro bono jobs for a high official like this? Of course. Legal naman yun. Yung relationship nyo between lawyer and client, that's privileged relationship eh. So, walang pwedeng magdikta sa'yo na, hoy, kliyente mo yan, dapat pagbayarin mo yan. Abogado ka eh. It's your choice na to render free legal service to someone. In fact, ang IBP, dapat meron yung mga abogado na may certain percentage of their cases na dapat pro bono. Pero actually kasi malayo din naman sa sa katangian ni VP Sara na nagpapalibre, no? Oh, yes. Parang hindi siya ganun because napanood ko yung interview din ni Attorney Powa kay I think kay Pinky Webb or sa The Spokes na wherein he said na when he was with DepEd, tama ba, as spokes? Tama ba? Sabi niya, meron daw mga pagkakataon na meron siyang mga representation expenses. Tapos, minsan, kapag lumagbas dun sa certain budget na sinet ng DepEd, minsan, solong pera na niya ang ginagamit niya. So, ibig sabihin, kapag meron siyang solong perang nilabas, it is his choice kung i-reimburse niya para maibalik sa kanya o hindi niya i-reimburse. But it was not clear there kung i-reimburse niya. But I think i-reimburse niya. And then, parang sinabi daw ni VP Sara sa kanya at that time na, huy, ba't ka naglalabas ng sarili mong pera? Sabihan mo ko kapag kailangan mo. Yung mga ganon. Tapos, yeah, I don't know. But what the point I'm driving at here is, VP Sara will not allow you na gumastos ka ng sarili mong pera. No? Just because inire-represent mo yung mga taong related indirectly dun sa ahensya niya.
Kasi tinanong kasi niya, napanood ko rin yun, Pam, at tinanong Oo. kasi niya na ano daw ang i-testify mo kung mag-appear ka doon sa Committee on Justice. Sabi ni Atty. Poa, lahat naman nung hearing na yon na on the previous Congress, yun lang. Kasi base lang naman yun sa personal knowledge ko. Tinanong ngayon siya ni Pinky, andun sa complaint daw na naka-receive ka ng envelope. So sabi ngayon ni Atty. Poa, wala naman akong sinabing ganun. Na naka-receive ako ng envelope. So tinanong ngayon siya ni Pinky, naka-receive ka ba ng envelope ng cash? So ngayon sumagot ngayon si Atty. Poa na there was only once or twice na yun na nga ang sabi mo, Pam, na it was just a reimbursement of his personal expense, no? Kasi spokesperson siya, he interfaces with media. Alam mo naman yun, di ba? Pagka you are a spokesperson, nagpapa-snack ka or whatever it is, no? Yun lang ang daw ang extent at hindi naka-envelope yun kasi nga reimbursement at sabi ni Atty. Hindi naman yun gaano kalaking mga amounts and in fact mas abonado pa nga siya ang sabi ni Atty. Poa, no, na yung reimbursement nga niya hindi nga lahat ay napa-reimburse niya at tama ka, sinabi daw I ni think Inday. it was his choice na hindi lahat i-reimburse niya. Tama ba? Yeah. Kasi parang tedious na at hindi naman gaano kalaki yung amount, hindi na niya inaano yung pagpariba. At nalaman daw ni Inday na ganun, so pinagsabihan siya ngayon. Oo. Kaya hindi, it just makes me it makes me wonder nga na gano'n, no, bilang I believe VP Sara has developed friendship with Atty. Poa's firm or Atty. Poa himself. I believe also the same with Atty. Monsayak, di ba? Sana ganun. Dahil hindi naman biro. Kabi-kabila, meron pa siya yung kay Madriaga because that's another counsel. Di ba? Si Atty. Paulo Panelo yun nandun. Of course, the 14 lawyers or firm, di ba, meron. And then, ano pa yung sarili niyang gastos sa ticket niya kapag siya ang nakatoka sa dahig. Di ba? Although ang covered doon yung pamasahe lang ng security niya, which she is entitled as vice president na may budget doon. However, yung para sa kanyang personal, pera daw niya yun. Pera niya sinasabi. Alam niyo Kuyang AB and Pam, kung si VP Sara yung magiging kliyente at yung 16 na ini-issue nila na lawyers, naniniwala ako kung i-open nila to, mas marami pa magbo-volunteers. Yung ano ba pakialam nila? Marami nagmamahal kay VP Sara. Huwag natin kalimutan nung tinanggalan siya ng mga security. Maraming nag-volunteers. Pati mga kapatid nating Muslim, nagbo-volunteers na maging bahagi sila ng security staff ni VP Sara. Kasi gano'n mahal ng sambayan ng Pilipino si Vice President Sara Duterte. Yun. Maraming salamat kay Boner. Ay, sorry. Gigil ako sa pangalan mo. Pero maraming salamat, ha. Huwag naman ganyan kasi yung mga pangalan nang gigigil ako sa inyo. I-edit ninyo. Correct ka daw dyan, Marlon. Ano yung pinagduktong na pangalan yun, di ba? Si Bonito at saka si Nerissa. Kaya Boner. Pero ito, tama, Si Atty. Vic nga, nakalibre si BBM, pero ingrato pa rin ang banga, di ba? Yeah, tama. Kaya, just walang sweldo, hindi nagpabayad, di ba? Ang bayad lang sa kanya, niligawan siya ng turon. Di ba? Nandun yan sa Kingmaker, turon diplomacy. Turon diplomacy. Just like her father, sabi ni Pata Totini, buti na lang maganda yung pangalan ni Pata Totini. Just like her father, VP Sara does not want to invest too much on utang na loob. Tama naman, no? Clear example was when she asked PGMA and Marcoleta not to defend her during the congressional hearings. Di ba kasi nilapitan siya? Pero yung kabila, pagka may issue, no, tulungan sila ngayon. Kuyog ka. Bayad bayad. Dito kasi wala tayong kino-call out ng kasi alam mo ang mali lang siguro kasi minsan yung mga issue is only known within us. And when we do it broadcast, we do a live broadcast about issues, hindi na nakakasunod ang maraming
ang maraming subscribers. And now that's when they start to speculate, that's when they start to question, to judge and all, no? But then of course, we're coming from a point na merong trigger. Kaya napag-uusapan. But then of course, since these people are outsiders looking in, yeah, it's somehow their right to judge, oh, ba't nyo inaaway si ganyan? Ba't kayo nagre-react kay ganito? Hindi naman ho kami flip, di ba? Salitang 90s yan, hindi naman tayo flip na, uy, trip kong mga... 80s. So, 90s na para kung wari nandun tayo sa ito maingay. Di ba? Kaya may trigger. Kaya hindi naman tayo nga mga flip na, oh, trip kong magmarakulyo ngayon, trip kong maghurumentado ngayon. Hindi naman. But then of course, again, it's your right to unsubscribe, to not follow anymore. Pero mag-ingat na rin yan because maganda yung purging, maganda yung malinis yung channel mo, na lahat kayo dyan, yung na lang nakaka-appreciate para makabawas sa toxic. But then again, what we want to stress here is, may mga issues na sinasagot lang. Yung mga reaction na meron kami ay sagot sa issues na nagkapatong-patong na lamang. Oy. Ito na yung sinabi ni sige Pam, after ni Ermin. Si Ernie, so, hindi lang gold, PDIC, PhilHealth. O yan, yung PhilHealth, hindi natin alam kung naibalik na yan. Si Malu Ancheta, wala ring wenta pag-declare ng emergency energy. Do'y bumaba mga presyo. Correct. Hello, Ate Malu. Naramdaman ba natin? Yon. Si Corinne Palma, objective lang ang 3FS, kaya gusto ko dito, hindi nakikisali sa away ng yon, di ba? Maraming salamat, Corinne. Yes, Kuyang, you were saying something. Yeah, going back to what you were saying, as early as April, a month before the elections, I came out and exposed a Pambari 4 na isang hunyango. I was bashed by everyone. Yung mga pro-PAM apologists, DDS ko na mga Cebuano. In fact, yung mga vloggers dito, kinutya ako. Pinagbintangan ako, namimera daw ako, humingi daw ako ng posisyon. Kaya ako lumabas. Kino-call out ko si Pambari 4. April 2025 yan. But we left her campaign as early as November of 2024. Kahit kami, yung nagpatakbo sa kanya, supporting her. Ngayon, nasaan na sila? Ano yung ginagawa ni Pambari 4 ngayon? Yung mga vloggers doon na tinitira ako, did they even thank me for exposing Pambari 4 that early? Wala. Now they are naghahabulan sila. They are elbowing each other out para i-criticize si Pambari 4. Putang ina, di ba sinabi ko na yan April of 2025? Ngayon, nga. Ngayon, yung mga Cebuano na mga ay hindi pwede yan kasi si Pam kasi admin si Bongbong dapat kasi baka walang budget. Putang ina, di ba binoto ka because of the DDS legacy? Na kahit anong gawin sa'yo, panindigan mo yung pinaglalaban mo. Tapos ngayon, na-elect ka na because of that legacy of the Dutertes. Sasabihin mo na, pwede, maghimod puwet muna tayo kay Bongbong. Si Pam, trabaho lang. Putang ina, naghimod puwet si Gwen Garcia kay Bongbong before the election. Di ba kinukutya? Si Gwen, anong diferensya ngayon? Kung si Pambari 4 na ang himod puwet kay BBM. Last year si Gwen Garcia ang himod puwet kay BBM. Tapos kinukutya ninyo si Gwen, tinatawanan si Gwen, nilalapastangan si Gwen. Ako, I'm not pro Gwen, ha? Putang ina ninyo, I have a case with Gwen still. But ngayon, pag si Pambari 4 na, okay lang. This is the problem with this fucking DDS bullshit mindset na pag nag-profess ka na Duterte ka, you are beyond criticism. You are beyond accountability. You are beyond transparency dahil nanalo ka as DDS or publicly you were professing a DDS. Anong ginawa ni Pambari 4? Nung nanalo, colorless na siya. Nung nagdeklara si VP Sara ng kanyang pagtakbo bilang presidente, colorblind na siya. Tapos ngayon, parang tuta ni Marcos, halos naglalaway ang dila, na nakabuntot kay Lisa Marcos at kay Bongbong Marcos. So ano ngayon, mga putang inang DDS na binash ako dahil daw ako, sour graping or namimera.
Eh di putang ina ninyo. Huy, Biyernes Santo. Pero hindi, actually, yan yung yan yung pinaka nakakasama ng loob, no? Yung akala mo mga DDS kayo, mga DDS. Sa inyo na po Kasi yung... idadagdag ko lang. Kasi itong claim na DDS talaga, no? Ito lang yung self-entitlement nila eh. Ako, I have so much respect na DDS ka. Pero are you trying to say that just because I was not in the campaign, I was not visible in the 2016 elections of PRRD, I cannot claim na DDS din ako? Because I did mine out of public eye, because I was never in public social media noon. Kasi sabihin nila, saan ba yan si ano? Ngayon lang lumabas kami, 2015 pa kami, 2016 pa kami. I mean, well, I gave it to you. No problem. Okay? But to shut out people na ngayon lang lumabas, no? Putang ina, tingnan mo si Bongbong Marcos, di ba DDS yan? Di ba he was portraying himself na DDS supporter? Or Duterte supporter? Duterte diehard supporter? O yung iba, si Gwen Garcia, she was portraying DDS siya. Duterte diehard supporter in 2016, in 2022. Oh, so ano ngayon? Ano ngayon? Yung claim na DDS, sana wag nilang bigyan ng masyadong ownership at yung moral ascendancy, because again, no, I do not care about labels. You know, we don't care. It's not the fucking label, man. It's your action, and consistency actually is the measure of your credibility. Because tingnan mo yung mga nandito na mga the same faces, iba't iba na yung mga pangalan with the Duterte name and or the Sara name attached to the name of their organization. Pero the same people. Di ba? Alam nyo, today is Good Friday. Jesus Christ was betrayed by one of his disciples by a kiss. Jesus Christ was betrayed by one of his disciples with a kiss for 30 pieces of silver. I have to remind everyone that no one is immune from treachery. No one is immune na hindi mag-traidor, yung sinasabi ninyong iniidolo ninyo ngayon. No one. Yun lang. And with that, parang mas gusto kong tapusin na lang doon sa lesson mong yun, no? Yes, Jesus was betrayed by one of his closest disciples. That's hypocrisy daw, no? Sabi ni nasa ano ko na, Jill. If you don't care about labels but you criticize Pam for being known as DDS supporter before hypocrite. Ito yung mga, you lack the critical thinking, mag-aral muna kayo ng Aristotelian logic, no? Yung premise and then the argument and then conclusion, no? Yung bang all mankind is human. And Kuyang, no, ako lang as we end, no, if this is how we choose or we decide, then we are not choosing leaders. We are only following noise. Yan. Exactly. Mga ingay lang yan. At yung pong ako, patawad kay Mayor Baste, kung kami sasabihin namin na hindi na lang po ako, I'll speak for myself, hindi na lang ho ako magpapakalinya na or mga agaw na ako ay DDS, ganito, ganyan. But how do I call myself now as a Duterte believer or a Duterte style of leadership believer? Kung meron nang may pag-aari ng mga DDS, inyo na po yung DDS, sige, patituluhan po ninyo kung gusto niyo para inyo na lang. Pero kami, kung naniniwala kami sa kakayahan na Did they even thank me for exposing Pambaric 4 that early? Wala. Now they are naghahabulan sila. They are elbowing each other out para i-criticize si Pambaric 4. Putang ina, di ba sinabi ko na yan April of 2025? Ngayon, nga.
Ngayon, yung mga Cebuano na mga ano, ay hindi pwede yan kasi si Pam kasi admin si Bongbong eh. Dapat makipag ano eh kasi baka walang budget. Eh putang ina, di ba binoto ka because of the DDS legacy? Na kahit anong gawin sa'yo, eh panindigan mo yung pinaglalaban mo. Tapos ngayon, na-elect ka na because of that legacy of the Dutertes. Sasabihin mo na, ay pwede, ano muna, maghimod-puwit muna tayo kay Bongbong. Si Pam, trabaho lang. Eh putang ina, naghimod-puwit si Gwen Garcia kay Bongbong before the election. Di ba kinukutya? Si Gwen, eh anong diferensya ngayon? Kung si Pam Bari 4 na ang himod-puwit kay BBM. Oh, last year si Gwen Garcia ang himod-puwit kay BBM. Tapos kinukutya ninyo si Gwen, no, tinatawanan si Gwen, nilalapastangan si Gwen. Ako, I'm not pro Gwen, ha? Putang ina ninyo, I have a case with Gwen still. But ngayon, pag si Pambari 4 na, okay lang. This is the problem with this fucking DDS bullshit mindset, eh. Na pag nag-profess ka na Duterte ka, you are beyond criticism. You are beyond accountability. You are beyond transparency. Dahil nanalo ka as DDS or publicly you were professing a DDS. Anong ginawa ni Pambari 4? Nung nanalo, colorless na siya. Nung nagdeklara si VP Sara ng kanyang pagtakbo bilang presidente, colorblind na siya. O tapos ngayon, parang tuta ni Marcos. Halos naglalaway ang dila, no? Na nakabuntot kay Lisa Marcos at kay Bongbong Marcos. So ano ngayon, mga putang inang DDS na binas ako dahil ano daw ako, sour graping or namimera. Eh di putang ina ninyo. Huy, Biyernes Santo. Pero hindi, actually, yan yung yan yung pinaka nakakasama ng loob, no? Yung akala mo mga DDS kayo, mga DDS. Sa inyo na po yung... Idadagdag ko lang. Kasi itong claim na DDS talaga, no? Ito lang yung self-entitlement nila eh. Ako, I have so much respect na DDS ka. Pero are you trying to say that just because I was not in the campaign, I was not visible in the 2016 elections of PRRD, I cannot claim na DDS din ako? Because I did mine out of public eye, because I was never in public eye, social media noon. Kasi sabihin nila, saan ba yan si ano? Ngayon lang lumabas kami, 2015 pa kami, 2016 pa kami. I mean, well, I gave it to you. No problem. Okay? But to shut out people na ngayon lang lumabas, no? Putang ina, tingnan mo si Bongbong Marcos, di ba DDS yan? Di ba he was portraying himself na DDS supporter? Or Duterte supporter, Duterte diehard supporter. Yung iba, si Gwen Garcia, she was portraying DDS siya, Duterte diehard supporter in 2016, in 2022. Oh, so ano ngayon? Yung claim na DDS, sana wag nilang bigyan ng masyadong ownership at yung moral ascendancy, because again, no, I do not care about labels. You know, we don't care. It's not the fucking label, man. It's your action. And consistency actually is the measure of your credibility. Because tingnan mo yung mga nandito na mga the same faces, iba't iba na yung mga pangalan with the Duterte name and or the Sara name attached to the name of their organization. Pero the same people. Di ba? Alam nyo, today is Good Friday. Jesus Christ was betrayed by one of his disciples by a kiss. Jesus Christ was betrayed by one of his disciples with a kiss for 30 pieces of silver. I have to remind everyone that no one is immune from treachery. No one is immune na hindi mag-traidor, yung sinasabi ninyong iniidolo ninyo ngayon. No one. Yun lang. And with that, parang mas gusto kong tapusin na lang doon sa lesson mong yun, no? Yes,
Jesus was betrayed by one of his closest disciples. One of. That's hypocrisy, EB daw, no? Sabi ni nasa ko na, Jill. If you don't care about labels but you criticize Pam for being known as DDS supporter before hypocrite. Ito yung mga, you lack the critical thinking, mag-aral muna kayo ng Aristotelian logic, no? Yung premise and then the argument and then conclusion, no? Yung bang all mankind is human. And Kuyang, ako lang as we end, if this is how we choose or we decide, then we are not choosing leaders. We are only following noise. Yan, Exactly. mga ingay lang yan. At yung pong ako, patawad kay Mayor Baste, kung kami sasabihin namin na hindi na lang po ako, I'll speak for myself, hindi na lang ho ako magpapakalinya na or mga agaw na ako ay DDS, ganito, ganyan. But how do I call myself now as a Duterte believer or a Duterte style of leadership believer? Kung meron nang may pag-aari ng mga DDS, inyo na po yung DDS. Sige, patituluhan po ninyo kung gusto nyo para inyo na